Pakibuksan po ang inyong Biblia sa Marcos chapter 15, verse 33 hanggang 36 po. Sundan niyo po ako sa inyong mga hawak na Bible, babasahin ko po. Ang pagkamatay ni Jesus. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. At nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo upang kumuha ng isang esponga. Ito'y isinawsaw sa maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya, sabi niya. Walang duda na mahal ng Diyos si Jesus. Ang isang patunay ang sinabi niyang Diyos Ama sa Mateo 3:17, sa panahon ng bautismo ni Jesus, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, at anong sabi ng tinig na yon? Alam ng marami sa atin, ang sabi ng tinig na yon, ito ang pinakamamahal kong anak, na lubos kong kinalulugtan. Mula sa salitang yon ng Ama mismo, ay makikita natin na mahal at merong napaka-espesyal na pagturing ang Diyos Ama kay Jesus. Hindi nawala at nagbago ang pagmamahal na ito. At sa buong panahon ng pagmiministeryo ni Jesus, makikita natin kung paano siya sinamahan ng Diyos Ama at paano siya pinagtagumpay sa lahat ng gawain. Sa madaling sabi, walang anumang pagkakataon na pwede nating masabi na hindi naranasan ni Jesus ang pagsama at pagtulong ng Diyos Ama. Pero merong isang natatanging pagkakataon na nawala ito. At warang ipinagdamot sa Kanya. Si Jesus at ang Diyos ay nasa maayos na kaugnayan, wala silang pinag-awayan, wala silang pinagtalunan na anuman. Pero ang dating palaging nariyan para kay Jesus, para samahan siya, nung oras na siya'y nasa krus, nawala. At tila nagwalang kibo ang Diyos Ama sa nangyayari kay Jesus. Ano ang meron sa krus? Tinitingnan natin ang krus ngayon na napakaganda ng design at inapakintab natin. Pero ang totoo ay napakapangit niya nung panahon nakapako si Jesus. Anong meron sa krus at gano'n na lamang nito binago ang dating nasa isang maayos na kalagayan patungo sa isang kaawa-awa, nakalulungkot, and at the same time nakakatakot na sitwasyon. Ito yung tanging pagkakataon na sitwasyon at the most need time ni Jesus na kailangan niya ng isang dadamay, tutulong at aaliw sa Kanya, and yet wala yon. Kayo ba'y nakarating na sa isang kalagayan ng buhay na sa panahong kailangan nyo ng isang taong dadamay, tutulong, aaliw, magpapalakas, and yet wala kahit isa? Pwede kong sabihin sa inyo na never mangyayari sa inyo. Kahit mawala ang lahat ng tao, merong Diyos na mananatiling nasa ating buhay. Pero si Jesus, mismong ang Diyos Ama. Kaya ano ang dahilan para pabayaan ng Ama si Jesus? Mas masakit pa ito sa mga palo, sa hagupit at mga sugat na kanyang natamo. Alam niyo po ba ang dahilan? Meron bang makapagsasabi sa akin kung ano ang dahilan? Bakit pinabayaan ng Ama si Jesus? Ang dahilan ay ako. Ang dahilan ay ikaw. Ang dahilan ay tayo. Na-realize nyo na po ba yun? Sa Garden ng Gethsemane, doon pa lamang naghihirap na ang kalooban ni Jesus. Ginamit yung salitang sa Tagalog na tigib ng hapis at pagdurusa si Jesus. Pero at least doon, merong isang anghel na isinugo para aliwin si Jesus. At kahit sa panahon na buhat-buhat niya ang krus, merong isang Simon na nagmalasakit para kahit kaunting minuto man lamang ay makapahinga si Jesus. Pero pagdating sa mismong pagkapako sa krus, wala.
Wala nang kahit ano. Siya'y nag-iisa lamang doon. Bagaman sabi ng mensahe kanina, naroon ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad na si Juan sa paanan. At ang isang malungkot, patuloy pa rin ang paghamak ng mga tao. At kahit ang mga kasabay niyang nakapako. Nawala ang malakas na tinig na nagsasabing, ito ang aking minamahal na anak. Sa halip, dalawa lamang ang present ng oras na yon. Ang sabi ng binasa nating talata, nagdilim sa buong lupain. At nagkaroon ng matinding katahimikan. Nagdilim ang buong lupain at ang langit ay naging tahimik. Sa kabila ng pagsigaw ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang tanong na gusto kong pagbulayan natin nga, ay ano ang dahilan at ginawa ito ng Ama kay Jesus? Bakit kailangang pabayaan ng Ama ang anak? Sa puntong iyon, tatlong bagay ang gusto kong sabihin o ibahagi patungkol dito. Una, pinabayaan ng Diyos Ama si Jesus para makatanggap tayo ng pakikisama at pagtanggap ng Ama. Sa Roma chapter 5 verse 10 ay ganito ang sabi. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon tinatanggap na niya tayong mga kaibigan. Pwede ba niyong guhitan yon? Alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ano ang sabi ng ating talata? Alang-alang sa pagkamatay ni Jesus, tayo ay tinanggap at itinuring na kaibigan. At alang-alang din kay Jesus, tayo tinanggap ng Diyos at binigyan ng kaligtasan at katiyakan. Anong ibig sabihin ng alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak? Ang pagtanggap sa atin ng Diyos ngayon ay nakasandig doon sa katotohanan ito'y bilang pagsaalang-alang sa ginawang sakripisyo ni Jesus sa krus. Hindi ito tungkol sa kung sino ka. Hindi ito tungkol sa kung ikay naging mabait. Hindi ito tungkol sa kung ikaw ay gumawa ng panalangin ng pagsisisi. Ang unang dahilan at pangunahing dahilan ay ito'y tungkol doon sa naging sakripisyo ni Jesus sa krus. Ang inasaalang-alang ay yung pagkamatay ng anak sa krus. Kaya kapag tayo lumapit sa Diyos Ama at totoong nagsisi sa ating kasalanan, hindi tayo tinatanggap dahil doon lamang. Tinatanggap tayo dahil doon sa pagsaalang-alang na yon na ginawa ng Panginoong Jesus. Sa krus, tila pansamantalang nawalay si Jesus sa presensya ng Ama. Hindi ba yun ang nangyari? Na parang naputol ang koneksyon. Sa English sinabi, ang ginamit na salita ay forsaken. Ang sabi ng isang dictionary, ang kahulugan ng forsaken daw ay to separate connection with someone or something. Ito'y totoo sa atin ng mga tao. Ang kasalanan natin ang dahilan bakit tayo nawalay at nawawalay sa Diyos. At kung merong mang dahilan kung bakit hindi natin nararanasan ang presensya ng Diyos, ay hindi ang Diyos, kundi ang ating kasalanan. At ang ating pagpapatuloy sa kasalanan. Yan ang sabi ng Isaiah 59 verse 2. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Sadyang ang dulot ng kasalanan sa atin ay ilayo tayo sa Diyos. Ngayon, ano ang eksena sa krus? Pasan ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng tao. May choice ba ang Diyos Ama?
walang ibang choice ang Diyos kung di ikubli ang kanyang presensya, ang kanyang mukha, dahil sa mga kasalanang ito na nakakabit kay Jesus, na inako ni Jesus ang ating mga kasalanan. Hindi lamang kasalanan ng 1, 2, 3 hanggang 10 tao o hanggang saan man umabot ang ating pagbibilang. Kasalanan ng lahat ng tao na unang nabuhay sa atin, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang sabi ng Habakuk 1 verse 13, ikaw ay banal at ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matagalang tingnan ang kalikuan. Dahil sa nature ng Diyos, sa kanyang pagiging banal, hindi niya maaaring ituon ang kanyang presensya at mukha kay Jesus na sa oras na yon ay balot ng kasalanan ng tao. Tinalukuran ng Ama si Jesus noon sa krus sa nag-iisang dahilan dahil sa kasalanan. Sa natural na kalagayan, walang ama na magagawang hayaan lamang at matiis ang kanyang anak na tinitingnang naghihirap at walang gagawin. Hindi dahil nawala ang pag-ibig ng Diyos Ama kay Jesus. Hindi rin dahil nanlamig si Jesus sa kanyang pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Dahil ang totoo, kahit sa kanyang pagtangis, pagsigaw na ito, ay naroon ang kanyang pananampalataya. Ano ang sabi niya? Diyos ko, Diyos ko. Kaya kahit siya'y naghihirap, ang kanyang sigaw ay sigaw pa rin ng pananampalataya. Kahit siya'y nasa dulo na ng kanyang hininga, ang sigaw pa rin niya ay sigaw ng pananampalataya. Kamusta naman tayo kapag tayo dumadanas sa mga paghihirap? Piniling tiisin ng Diyos si Jesus dahil sa atin. Nakakalungkot lamang isipin na gano'n na lamang ang naging pagsasakripisyo ni Jesus at paghahangad na i-restore ang kaugnayan ng tao sa Diyos, ang Diyos sa tao, Ama sa tao, dahil sa kasalanan. Hindi ba't ito isang mahalagang paalala para sa atin na ang pagkakaroon natin ng isang kaugnayan sa Diyos ay buhay ang naging kapalit. Sa tuwing tayo'y nagpapasya na piliin ang mga bagay na taliwas sa nais ng Diyos, winawalang halaga natin ang buhay na naisakripisyo doon sa krus. Kapag hindi natin inapahalaga ng buhay na mamuhay sa katuwiran at kabanalan ng Diyos, at sa halip hinahayaan natin tayo'y manatili sa kasalanan, winawalang halaga natin ang sakripisyo ni Jesus. Napapalayo tayo sa presensya ng Diyos kapag namumuhay tayo sa pagkakasala. At maaaring mag-agree sa akin ang lahat sa statement na yon. Mararamdaman ng sa inyong sarili, ng inyong espiritu. Kahit gusto ng Diyos na makipag-ugnay sa atin, kahit gusto niyang magkaroon ng malalim na kaugnayan sa bawat isa sa atin, hindi yun mangyayari kung tayo na may nagpapatuloy sa isang buhay na malayo sa Diyos, sa kanyang kalooban, nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil kailanman na hindi mangyayaring magsama ang kabanalan at ang kasalanan. Ang ginawa ng Ama sa panahong nakapako si Jesus sa krus ay nagpapatunay lamang na sa puso ng Diyos gusto niya tayong makasama. Hindi dahil may kulang sa Diyos, hindi dahil nalulungkot ang Diyos sa langit, kundi dahil yun ang niloob niya, yun ang kanyang minabuti, dahil siya'y sadyang mabuting Diyos. Amen po ba?
Ngayon tatanungin ko kayo, karapat-dapat pa ang Diyos na papurihan? Kamusta ang pagpupuri natin kanina? Yan ba'y pagpupuri ng isang taong may lubos na pananampalataya at pagpapasalamat sa ginawa ng Diyos? Walang mawawala o mababawas sa Diyos. Nariyan man tayo o wala. Unawaan po ba natin yon? Mananatili siyang Diyos kahit wala tayo sa langit. Ngunit sa tao, ang mawalay sa presensya ng Diyos, ang pinakamasaklap at pinakanakakatakot na maaaring mangyari. Na-realize na po ba yun? Na ang malayo sa presensya ng Diyos, ang pinakamasaklap at pinakanakakatakot na pwedeng mangyari. At ang impyerno ang larawan nun. Hindi lamang malungkot ang mag-isa, nakakatakot ang mag-isa. Sino sa inyo nag-enjoy mag-isa? May certain times na parang nakakabuting mag-isa. Pero sa kabuuan, hindi talaga mabuti ang mag-isa. Gaano pa kaya ang habang buhay kang malayo sa presensya ng Diyos? Alin ba ang mas masakit at mahirap batahin? Ang pisikal na hirap o yung emosyonal at espiritual na paghihirap na nararamdaman ni Jesus ng oras na yon? Ang mawalay o malayo sa presensya ng Diyos ay higit pang mas masakit kaysa sa mga sugat na meron siya. Pwede ko nga sigurong sabihin na napadaing si Jesus hindi dahil sa mga sugat na meron siya, hindi dahil sa pakong nakapako sa kanyang kamay, kundi dahil sa sakit at lungkot na dulot ng mawalay o malayo sa kanyang ama. Normal lamang na mapadaing tayo pag meron tayong nararamdamang masakit. Ngunit ang pagdaing ni Jesus ay hindi lamang daing ng isang taong punong-puno ng sugat sa katawan. Ito'y daing ng isang anak na naghahanap ng kanyang ama. Naghahanap ng presensya ng kanyang ama. Para bang isang batang nawawala, napahiwalay sa magulang, hindi alam kung ano ang gagawin, kundi umiyak ng umiyak lamang. Gusto nang umuwi pero hindi niya magawa dahil wala ang kanyang magulang para akayin at samahan siya pabalik sa kanilang tahanan. Ano pa yun at hindi naman sinasadyang sitwasyon? Mauunawaan mo pa. Ngunit kay Jesus, sinadya ng Diyos na pabayaan siya sa krus. Kung minsan sa kagustuhan nating magdisiplina ng mga anak, kapag tayo napupuno na, napapaisip tayo na pabayaan na lamang sila. Pero at the end, hindi natin matiis. Hindi natin magawa. Bakit? Dahil tayong mga magulang katungkulan sadya nating samahan at gabayan ang ating mga anak hanggat tayo nabubuhay. Kailangan tayo ng ating mga anak. Ang presensya ng magulang ay mahalaga bilang gabay at proteksyon sa ating mga anak. Doon sa krus, kailangan ni Jesus ang presensya ng Diyos Ama, pero wala. Bakit? Dahil sa ating kasalanan. Hindi ko alam kung kayo ay nakaramdam na o nagkaroon ng pangamba o pamimigati ng inyong espiritu sa mga pagkakataon na waring hindi nyo madama ang presensya ng Diyos sa inyong buhay. O okay lamang sa inyo na kung nariyan man ang Diyos o wala. Kapag kawaring hindi mo na nararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay, ang kanyang pagsama, ang kanyang proteksyon, ang kanyang pagtuturo, ang kanyang paggabay, it's time to evaluate yourself. Meron kang problema.
Ano ang dahilan? Kapag kawaring hindi mo na nararamdaman ang kanyang presensya, baka ikay namumuhay na ng malayo sa kalooban niya. Kung si Jesus ay pinabayaan ng Ama dahil sa kasalanan dala niya, kasalanan ng tao, huwag rin nating expect ang pagsama ng Diyos kung tayo ay namumuhay at nagpapatuloy sa kasalanan. Dumadalangin tayo na, Panginoon, samahan mo ako, and yet, mamumuhay ka ng labag sa kanyang kalooban. Tama ba yon? Kailanman, mga kapatid, ay hindi mangyayari na babaliwalain ng Diyos ang kasalanan para lamang tayo samahan sa mga gusto natin. Sin is a serious matter sa Diyos. Sa isang banda, dapat din tayong magpuri sa Diyos sa atin ng mga mananampalataya na narito. Kay Jesus, nagkaroon tayo ng katiyakan sa presensya ng Diyos na lalagi sa ating buhay. Hindi na tayo itinuturing na kaaway, sabi ng ating talata. Sa halip, mga kaibigang tunay ng Diyos. Ganun pa man, mga kapatid. Kahit nasa atin na ang katiyakan at pagturing na ito ng Diyos at pagsama ng Diyos, ibang bagay pa rin yung araw-araw na pakikipag-ugnayan natin sa Kanya at pagpapalalim ng ating kaugnayan sa Diyos. Masyadong malaki ang naging kapalit ng kaugnayang meron tayo para pabayaan lamang ito na maging ganito. May kaugnayan na tayo sa Diyos ngayon at hindi na mawawala iyon. At ang sabi pa ng Biblia, malaya na tayong magpabalik-balik sa kanyang presensya. Ginawa na ng Diyos Ama at ng Anak ang kanilang papel. Ito naman ang ating pagkakataon para gawin ang ating bahagi. Ang bahagi lang natin ay tiyaking maingatan and at the same time ma-enjoy ang fellowship na meron tayo sa Diyos. Nai-enjoy po ba ang fellowship na meron kayo sa Diyos? Ngayon, sa paanong paraan natin masasabing nai-enjoy natin ang fellowship natin sa Diyos? Sasabihin ko sa inyo, sa pamamagitan ng ating pakikipagniig sa Kanya, sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng pakikipagkapatiran sa mga kapatid sa iglesia. Kung hindi mo ginagawa ang mga basic na mga bagay na yan, hindi ko masasabing ina-enjoy mo nga ang fellowship sa Diyos. Sa kabaliktaran, sa tuwing binabaliwala natin ang panalangin, pagbubulay ng Kanyang salita at pakikipagkapatiran, ang talagang binabaliwala natin ay ang presensya ng Diyos. Nasusundan niyo po ba akong mga kapatid? Kung mahalaga sa atin ang presensya ng Diyos at ang lumago sa kaugnayan sa Diyos, pahahalagahan din natin ang mga bagay at gawaing makakatulong sa atin para manatiling intact at lumalago ang kaugnayang yon. Amen po ba? Pangalawa, bakit pinabayaan ng Diyos Ama si Jesus? Pangalawa, para makatanggap tayo ng pagkalinga. Ang sabi sa Roma chapter 8 verse 15 to 16, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Lumang salin itong aking nabasa. Datapwat, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin na nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ginamit rin ang salitang abandon, katumbas ng forsaken, para i-describe ang ibig sabihin ng si Jesus ay pinabayaan. Na siya ay hindi lamang, kumbaga yung abandon ay yung hindi lamang basta iniwan, kundi parang walang planong balikan. Yun ang ibig sabihin talaga nun. At kaugnay ng pagkawala ng presensya ng Diyos sa panahon ng
nakapako si Jesus sa krus, na wala rin ng proteksyon, pagtatanggol, pagsasanggalang, pagtangkilik at pagkalinga ng Diyos Ama sa kanyang anak. Kaya nung oras na nakapako si Jesus sa krus, siya ay totally helpless dahil sa ating mga kasalanan. Ang sabi sa Isaias, hindi na siya mahitsurahan. Sa madaling sabi, talagang wala man lamang ng kahit na ano na maaaring pwedeng mahugot o maapuhap si Jesus para maibsan ang kanyang paghihirap sa panahon nakapako siya sa krus. Talagang ipinagkait sa kanya ng oras na yon ang lahat. Pinagtaksilan si Jesus ng mga taong pinagmalasakitan niya, ng kanyang itinuring na kaibigan at minahal na alagad, siya'y pinagkanulo. Siya'y itinatwa at iniwanan ng kanyang mga alagad. Ang Diyos Ama na lamang ang natitira na maaari sanang umaliw kay Jesus. Magpalakas ang kanyang loob at sabihin, anak, kaya mo yan. Kunting tiis lang. Pero walang ganon. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 8 ay ganito. Gusto ko pong tingnan nyo sa inyong Bible para kayo mismo ang makakita. Isaiah 53 verse 8, nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Ano ang sabi? Wala. Wala malamang nung sumupok na siya ipagsanggalang. Wala malamang nagtangkang siya itamayan. Gaano kahirap yung nagdurusa ka na nga sa maraming sakit, sugat sa iyong katawan, dagdag pang mga emosyonal na paghihirap. And then wala man lamang dumamay. Hindi ba yun isang dobleng pahirap na? Dobleng pahirap. Kaya kung may alam tayo mga kapatid, na mayroong pinagdadaanang mabigat na isang kapatid, huwag tayo mag-atubiling puntahan, dalawin, kamustahin at ipanalangin. Maaring hindi magbago ang kanyang sitwasyon, ngunit at least sa ating pagdalaw, mababawasan ng kahit kaunti ang kanyang bigat na nararamdaman. Si Jesus ay tumatawag ng Diyos ko, Diyos ko. Pero hindi siya pinansin. Pero ang sabi ng ating teksto sa Roma 8, ano sabi doon? Dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama, O my Father. My Father. Merong malayang pagtawag at pagkaangkin na meron tayong Ama na pwedeng tawagan at makakaasang tayo pakikinggan. Isa lamang narinig kong nag-amen. Meron tayong Diyos na matatawagan natin at maaangkin nating tunay nating Ama at hindi tayo tatalikuran. Amen. Yun ang naging kapalit, mga kapatid, nung oras na tinalikuran, waring tinalikuran ng Diyos Ama si Jesus sa krus. Ang kapalit noon ay para tayo makupkop ng Diyos. Sabi sa 2 Korinto chapter 1 verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan. Guhitan nyo sa inyong Biblia kung pareho ng salin ko. Na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Eh sino sa atin ang magsasabing may darating sa Kanyang buhay na siya'y mag-isa lang?
Never na pwede nating sabihin yon na ako'y walang karamay, na ako'y nag-iisa lamang. Dahil meron tayong Diyos Ama na ang sabi ng ating talata, pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Walang ginawa ang Ama. Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Hinayaan lamang niya na tanggapin ni Jesus ang lahat ng paghihirap at pagdurusa. At tiniis. Hindi ba't nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan? Isipin niyo po mga kapatid, nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Nasa Kanya ang kontrol. Siya isang sovereign God. Kayang-kaya niyang tulungan si Jesus ng oras na yon. Pero kahit yun ipinagkait ng Diyos, para maisakatuparan ni Jesus ang Kanyang misyon dito sa mundo. Kung meron lamang kahit saglit na pagkakataon na pinakialaman ni Jesus yung oras na yon, ng Diyos Ama ang oras na yon, baka hindi natuloy baka hindi nagtagumpay yung misyon na yon. Pero ito ang mahalagang katotohanan. Nabuhay nga ni Jesus ang naging kapalit para lamang makupkup tayo ng Diyos at mapasa Kanyang piling. Pero doon sa krus, habang pasan-pasan ni Jesus ang krus, ang kasalanan ng buong sangkatauhan, doon niya naramdaman ang pait ng mag-isa at wala kang karamay. Ano kaya yung pakiramdam na yon? Si Jesus lamang ang nakaramdam nun. Para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Pero never na iaalaw ng Diyos na maramdaman ng bawat isa sa Kanyang mga anak yon. Pero si Jesus, naramdaman niya yung tunay na pait ng mag-isa ka at wala kang karamay. Nasusundan na po ba natin mga kapatid ngayon kung gaano yung laki ng sakripisyong yon at itinaya ng Diyos Ama mismo at ni Jesus para lamang sa piling tayo ng Diyos. Natural lamang sa atin na humanap at pumunta sa isang tao na maaaring makatulong at makapagpalakas ng ating loob. Pero yun ay nawala kay Jesus. Ang ipinagkait kay Jesus noon sa krus, ang siya namang ibinigay ng Diyos sa atin para pagtibayin ang ating pagiging anak niya. At bilang katiyakan nito, dinagdag pa ang banal na Espiritu. Nananahan sa bawat isa na sumampalataya kay Jesus para siguraduhin na walang makakaramdam na siya'y nag-iisa at walang mangungulila na anak ng Diyos. Amen po ba? Walang anak ng Diyos na mangungulila dahil nariyan ang banal na Espiritu. Kaya pwede nating panghawakan ang pangako ng Diyos na nagsasabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, huwag kayong magmukhang salapi, masihan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Diyos. Kaya sabi nung talata, huwag kayong magpakahangad ng mga bagay na at yaman sa mundong ito na para bang kukulangin kayo. Dahil ang Diyos ay nangako na hindi kayo pababayaan at pagkukulangin sa lahat ninyong pangangailangan. And yet tayo namumuhay na parang palaging kulang. Parang walang Diyos. Masyado nating hinahabol ang mundo at ang yaman ng mundo na parang ba kung hindi natin nahabulin ay wala ng Diyos na mag-iingat at magpuprovide para sa atin. Sana'y nakakarating po ako sa inyong mga puso, mga kapatid. Ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin kung ibinigay na niya ang kanyang minamahal na anak? Yan ang sabi ni Pablo sa Roma chapter 8 verse 32. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat.
Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkalob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakalob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Ibinigay na ni Diyos ang Ama ang lahat. Ngunit tayo, ano naman ang pwede nating ibalik sa Diyos? Kung minsan oras lamang ang hinihingi ng Diyos sa atin para maibigay sa Kanya. Pero hindi natin maibigay. Paano pa kaya ang buhay? Hinahingi sa atin, maibigay mo kaya? 6 na oras ang tiniis ni Jesus sa krus na walang nanggaling na anumang tulong galing sa Ama. Ngayon, ito ba namang minsan lamang tayo magsakripisyo? 1 o 2 oras para manalangin at mag-ayuno. Yung minsan lamang naman sa isang taon nating gawin. Hirap na hirap pa tayong umuo. At sapilitan pa na para bang pinaparusahan ka ng iyong pastor. Minsan nga lamang sa loob ng 1 linggo na tayo magsasama-sama at sasamba sa Diyos. Pero parang ang laking problema na para sa iyong araw na yon. Para isakripisyo. Sana ngayon na-appreciate na po natin mga kapatid, nagasino na lamang itong mga pagsasakripisyo na meron tayo kung ikukumpara sa sakripisyo at pagtitiis na ginawa ni Jesus sa krus. Gasino na lamang ang oras, panahon, resources na ating bibitawan kung hingi ng Diyos at ang ating buhay kumpara sa ginawa ni Jesus. Sabi pa ng Hebreo 12 verse 4, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Hindi naman tayo hahayaan ng Diyos sa umabot sa puntong iyon na dumadanak lang ang dugo. Pero sa Jesus, nangyari yun sa krus. And yet, pinagdadamutan natin ng Diyos, ng ating oras, ng ating lakas, ng ating buhay. Gayong ibinigay na ng Diyos ang lahat sa atin. Huwag tayong maging madamot. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ganon kapatid. Ang laki-laki ng ibinigay ng Diyos, maliit lamang inahingi sa atin, hindi pa natin maibigay. At pangatlo, mga kapatid, panghuli, bakit pinabayaan ng Diyos Ama si Jesus? Ano nga po yung una? Para makatanggap tayo ng pakikisama at pagtanggap ng Ama. Pangalawa, para makatanggap tayo ng pagkalinga niya. At pangatlo, para makatanggap tayo ng pagpapatawad. Sabi sa Isaiah 53 verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. At dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ito isang prophetic verses na ibinigay ng Diyos kay Isaiah na tumutukoy sa ating Panginoong Yesus. Ano sabi nung talhata? Napansin niyo po ba yung salitang alang-alang kung pareho kayo ng version ng aking Bible? Yung salitang alang-alang sa Kanya, sila'y patatawarin. Sila'y aking patatawarin. Anong ibig sabihin ng salitang alang-alang sa Kanya? Ang ibig sabihin ng mga kapatid ganito, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan ay nakasandig doon sa ginawa ni Jesus sa krus. Tumanggap tayo at patuloy na tumatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Hindi dahil sa nanalangin tayo ng kapatawaran lamang, kundi bilang alang-alang doon sa kamatayan ni Jesus sa krus. Kaya sa pananalangin, ina-claim natin
At inahingi natin yung bisa na yon ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, alang-alang sa ginawa ni Jesus. Kaya sa tuwing humingi pala tayo ng kapatawaran sa Diyos, hindi lamang yung ating pagpapakumbaba ang nakikita ni Jesus. Ang totoong nakikita din ng Diyos Ama ay yung pagpapakumbaba ni Jesus sa krus. Dahil alang-alang sa Kanya, sila'y patatawarin ko. Tayo'y patatawarin ng Diyos. Alang-alang sa pagpapakumbaba ni Jesus, tayo'y pinapatawad ng Diyos. Kaya para bagang walang ibang opsyon ng Diyos kundi patawarin tayo kung totoo tayong nagsisisi sa ating mga kasalanan, alang-alang kay Jesus. Hindi po ba na isang napaka-dakilang regalo ng Diyos sa atin? Biyaya ng Diyos? Tatanungin ko uli kayo, karapat-dapat ba si Jesus sa ating mga pagpupuri at pagsamba ngayon? Amen. Purihin nga natin si Jesus dahil kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit paulit-ulit tayo nagkukulang, nagkakamali at nabibigo natin ng Diyos sa ating mga pagsalansang. Ngunit kung buong puso naman tayong magbabalik loob sa Diyos at magsisisi, sabi ng Biblia, if my people shall humble themselves. At idagdag natin ang katotohanan ito. Hindi ipagkakait ng Diyos ang kapatawaran. Ano ang katiyakan nun? Alang-alang kay Jesus. Hindi dahil sa iyo. Unang Juan chapter 2 verse 2 nagsasabi pa ng ganito. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. At kasalanan din ng lahat ng tao. Para tayo makatanggap ng pagpapatawad, kinakailangan ni Jesus na pasanin at akuin ang mga kasalanan doon sa krus at mamatay. Ito ang realization ko mga kapatid. Mahirap ang umako ng kasalanang hindi naman ikaw ang gumawa. Ewan ko kung meron sa inyo susubok nung para maranasan lang. Sa realidad, hindi natural sa taong umako ng hindi mo naman kasalanan. Ang totoo pa nga, kung ikay mapagbintangan sa isang bagay na hindi naman ikaw ang gumawa, ang gagawin mo ang lahat ng pwede mong magawa para hindi mo pagdusahan ang isang bagay na hindi mo naman ginawa. Kaya nga sa kulungan, hindi lahat na nakakulong doon ay totoong may sala. Ang iba doon ay napagbintangan lamang. Na-frame up lamang. Pero wala na silang magawa. Hindi nila maipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya, tinanggap na lamang nila na tiisin. At banda-banda dyan baka matapusin ang kanilang paghihirap. Hindi ba nasa ganyang kalagayan si Jesus, hindi lamang kasalanan ng isa, 2 o 3 tao ang kanyang inako, kundi ang kasalanan ng lahat ng tao. At ang beauty pa ito, willingly inako ni Jesus ang mga kasalanan ito. Willingly inako ni Jesus ang ating mga kasalanan. Kasalanan natin sa krus. Dumain siya na, bakit mo ako pinabayaan? Pero hindi siya dumaing ng pagsuko. Pinilit ni Jesus na tiisin ang hirap at tapusin ang kanyang misyon hanggang kamatayan, alang-alang sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang sabi ng Diyos sa ating talata, sa Isaias, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan ng magkaroon ng kapatawaran. Ano ang ibig sabihin ng statement na yon? Na ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang ibig sabihin po ito, pinasyahan ng Diyos na si Jesus ang solong umako ng ating kasalanan nang walang pagtatanggol na magmumula sa Kanya. Maaari po man din sanang ipagtanggol ng Diyos Ama si Jesus at sabihin, walang kasalanan ng aking anak. Hindi niyo siya dapat ipako. Pero hindi yung ginawa. Dahil kung meron mang pinakamabisang mag-abogado kay Jesus para patunayang siya inosente, yun ay ang Diyos mismo na nakakakita ng lahat ng bagay.
Pero kahit anghel ay walang isinugo ang Diyos para ipagsanggalang at ipagtanggol ang taong ito. Sa mga kaso, pinapili natin ang pinakamahusay na abogado. Anong dahilan? Para malaki ang katiyakan at pag-asa na tayo mananalo sa kasong ating nakaharap. Kaya nga, kahit maraming mga masama, dapat makakulong pero hindi maikulong dahil bakit? Merong mga mahuhusay na abogado. Sinubukan ni Pilato na ipagtanggol si Jesus at sinabi niyang wala akong makitang sala sa taong ito. Pero nadaig siya ng sigawan ng mga tao at nagkakaisang hatol ng mga tao na ang sabi, ipako yan sa krus. Walang magawa si Pilato. Kaya naranasan ni Jesus ang isang hindi patas na pagturing. Hindi ba? Unfair ang paghandle ng kaso ni Jesus kung ilalagay natin sa ganoong context. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 8, ito rin yung binasa ko kanina, nang siya'y hulihin at tulad dalhin sa dakong patayin, walang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay sa kanya. And yet yun ay nasa ilalim lahat ng kalooban ng Diyos. Yung unfair na pagtrato kay Jesus ay nasa ilalim lahat ng kalooban ng Diyos Ama. Kaya wag mong iisipin na ikaw lamang ang nakakaranas ng unfair treatment. Hindi lamang isa o dalawang taong naging unfair kay Jesus sa pagtrato. Marami sa kanila ay mga taong minahal at pinakitunguhan niya ng mabuti. At kahit doon sa krus, pinili ng Diyos Ama na ipagkait kay Jesus ang dapat sanang pagtrato ng isang ama sa isang minamahal niyang anak. Nawala iyon. Niloob ng Diyos na walang ibigay na kahit anong tulong sa kanyang anak. Ngayon, sino sa atin ngayon ang magkapagsasabi na unfair ang Diyos sa buhay ko? Sino ka para magsabi na hindi ako mahal ng Diyos? Sino ka para magsabing nakalimutan na ako ng Diyos? Sino ka para magsabing hindi naman totoo at tapat ang Diyos? Wala tayong karapatan na sabihin yun. Tingnan nyo ang krus, mga kapatid. Tumingin ka sa krus. At tingnan nga natin kung meron sino man sa atin ang makapagsasabing nagkulang ang Diyos sa buhay mo. Tingnan nyo. Meron ba sa ating makapagsasabing nagkulang ang Diyos sa buhay ko? O kulang ang mga bagay sa buhay ko ngayon? Wala. Ano ba ang mangyayari kung hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan? Walang ibang naghihintay, mga kapatid, kundi ang matinding puot at paghatol ng Diyos sa kasalanan at makasalanan. Kaya doon sa krus, ibinuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang puot, lahat ng kanyang galit, at paghatol sa kasalanan. At yung lahat ng iyon ay sinalo ng ating Panginoong Hesus na dapat sanay tayo. Bakit? Dahil walang ibang paraan para matubos tayo sa ating mga kasalanan liban sa pamamagitan ng paghahandog ni Hesus ng kanyang buhay. Yan ang sabi ng Hebreo 9 verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. At yan ang ginawa ni Jesus. Ito'y tatanggapin na lamang natin kung kikilalanin natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas at magsisisi sa ating mga kasalanan. Pero doon sa impyerno, tatanggapin ng mga tao ang parusa at hatol na ito, ang puot ng Diyos na ito. Sa mga tumanggi kay Kristo, doon mararanasan nila ang matinding puot ng ating Diyos. At ang pangako naman sa atin ng mga nanalig kay Jesus sa Roma 8 verse 1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa na kay Kristo. Kaya tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan.
Hindi na tayo pananagutin sa ating mga kasalanan dahil si Jesus na ang nanagot noon doon sa krus. Sa aking pagtatapos, sinabi ko kanina sa aking introduction na walang ibang present nung oras na nakapako si Jesus sa krus, kundi yung kadiliman at katahimikan. Gusto kong i-describe siya na yung kadiliman ay nag-describe ng hatol ng Diyos sa kasalanan. At yung katahimikan ay nag-describe ng paglayo ng presensya ng Diyos dahil sa kasalanan. Hinatulan si Jesus na guilty kahit hindi naman totoong guilty. Kahit hindi naman totoong may kasalanan. Si Jesus ay itinuring na parang hindi anak, gayong siya ang totoong anak at tayo mga ampun lamang. Ang lahat ng yun ay dahil sa ating pagnanais ng Diyos na tayo mapatawad at mailigtas sa ating mga kasalanan. Kaya higit na mas malaki pa rin sa katotohanan ito ang biyayang inilaan ng Diyos para sa atin kumpara sa ating mga kasalanan. Ano ngayon ang dapat nating maging tugon? Ito ang huling talata na ibabato ko sa inyo na dapat nating maging tugon. Unang Pedro chapter 2 verse 24 ay nagsasabi, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Ano ang dapat nating maging tugon sa kamatayan ni Jesus sa krus? Ang pinakamagandang pagpapasalamat at pinakamagandang pagpupuri at pagsamba sa Diyos na maaari nating maibigay ay hindi ang ating mga pag-awit. Ang pinakamagandang pagpapasalamat at pagsamba ay yung talikuran na ang ating dating pamumuhay. Huwag nang magpatuloy sa pagkakasala at mamuhay sa kalooban ng ating Diyos Ama. Amen po ba? Purihin po ang salita ng Panginoon. At tayo po'y magpapatuloy sa mga mensahe sa huling 7 wika ni Jesus. Ngayong hapon naman po ay tatalakayin naman natin ang 5 sa 7 wika ni Jesus na matatagpuan po sa Juan chapter 19 verses 28 hanggang 30. Sabi po doon, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ayon po sa dictionary, ang uhaw o thirst ay isang pakiramdam ng matinding pangangailangan o masidhing pagnanais na uminom dahil sa kawalan ng tubig sa katawan. At ang pagkauhaw o yung maramdaman na mauhaw ay natural na nararanasan ng bawat tao. Ang kawalan ng tubig sa ating katawan ay maaring magdulot sa atin ng kamatayan. Kaya nga hindi kayang mabuhay ng tao kung walang tubig o walang likido na nai-intake sa kanyang katawan. Halimbawa na lamang mga kapatid, kapag tayo ay kumakain, agad nating may nakahanda tayong tubig sa ating katabi ng ating plato. At sa sandaling mauhaw tayo, ay kaagad tayong umiinom. Hindi natin kayang pigilan o tiisin ang sobrang pagkauhaw na ating nararamdaman. Hahanap at hahanap talaga tayo ng paraan para makainom at maibsan ang ating kauhawan. Katulad din po ng mga halaman. Kailangan nila ng tubig o ulan para hindi agad sila matuyo at mamatay. Ganon kahalaga ang tubig. Ngunit ngayong hapon, mas bibigyan diin po natin at pansinin natin ang mga salitang binitawan ni Jesus bago siya mamatay.
Ang mga salitang nauuhaw ako ay hindi simpleng salita lamang ng mga oras na iyon. Makikita natin ang lalim at bigat kung ano ang ibig sabihin nito. Nang sabihin ito ni Jesus, hindi lamang ipinapakita dito ang kanyang pisikal na pangangailangan o ang paghahangad na mapunan ang kanyang kauhawan, kundi nagpapakita ito ng kanyang matinding paghihirap at pagdurusa na kanyang tiniis para sa atin. Ngayong hapon po, hayaan natin ang kanyang pagkauhaw ang magkaturo sa atin ng tatlong mahalagang katotohanan. Mga katotohanang magpapalalim sa ating pananampalataya at ng ating kaugnayan sa Kanya. Samahan po ninyo akong bulayin ang tatlong katotohanan tungkol sa pahayag ni Jesus na nauuhaw ako. Unang mahalaga nating tingnan ay yung bigat ng sinabi. Gaano kabigat ang sinabi ni Jesus nang sabihin niyang nauuhaw ako ng mga oras na iyon. Sa pisikal na antas, ang pagkakasabi ni Jesus ng nauuhaw ako ay tanda ng kanyang tunay na pagiging tao. Hayag na hayag ang kanyang pagiging tao ng mga oras na iyon. Sinabi niya iyon upang maintindihan natin ang kanyang paghihirap. Ito ay isang salita ng pagdaing at hindi nagdadahilan lamang. Matapos ang matinding pagpapahirap, mga palo, pagtulo ng pawis at pagdanak ng dugo mula sa kanyang mga sugat at ang matagal na pagkakapako doon sa krus ay talagang naging sanhi ng matinding dehydration. Kaya natural lamang na siya'y makaranas ng matinding uhaw ng mga oras na iyon. Hindi biro ang kanyang dinanas, mga kapatid. Ipinapakita ni Jesus doon sa krus na siya hindi lamang Diyos, kundi tunay ding tao. Tunay ding nakakaranas ng sakit, ng uhaw, na may katawan na nasasaktan at napapagod. Ang pagkauhaw ay tanda ng isang katawang nanghihina. May kasabihan nga po, mga kapatid, na di bali ng magutom, basta't wag lamang tayong mauuhaw. Nakakapanghina ang pagiging dehydrated. Iyong hindi ka na nga lang makainom ng ilang oras, feeling mo babagsak ang katawan mo dahil kulang ang iyong katawan sa fluid. Naranasan po ba natin iyon? Sa ilang araw natin ng pagpa-fasting. Sa sandaling iyon, si Jesus ay duguan, sugatan, at halos hinang-hina na. Sa katunayan, si Kristo na tunay na Diyos ay dumating sa mundo hindi lang bilang isang propeta o guro, kundi isang bilang tao. At ito ang tinatawag nating hypostatic union, na sa isang persona ni Kristo, siya ay ganap na Diyos at ganap din tao. Kaya't nang siya'y mauhaw, talagang naranasan niya ang matinding pisikal na pagkauhaw. Ang salitang nauuhaw ako ay nagpapahayag kung gaano kahirap at kabigat ang hirap na naranasan ni Jesus dahil sa atin. Dahil sa mabigat na pahayag na iyon, pinasan niya ang kabuuang bigat ng pisikal, emosyonal, at espiritual na pagdurusa na dapat ipataw sa buong sangkatauhan. Nandun ang bigat ng pagkauhaw ni Jesus. Nang mga oras na iyon, ang uhaw ay bunga ng labis na pagpapahirap, pagdurugo ng mga sugat sa katawan at pagkaubos ng kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay halos wala ng tubig. Iyon ay naglalarawan ng isang matinding paghihirap. Gaano kabigat na makita iyon
ng mga oras na iyon. Kaya ang kanyang pagkauhaw ay isang senyales na malapit na siyang mawala ng buhay. Isa itong huling piraso ng sakit bago ang kamatayan. Tinanggap ni Jesus ang lahat ng pain hanggang sa kahuli-hulihan. Hindi na siya naghangad ng kaunting relief. Binayaran ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, kasama yung napakatinding pain. Di bali nang danasin ni Jesus ang lahat ng iyon, alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin, at sa bawat isa sa atin. Sa bawat isang mananampalatayang sumasampalataya at naniniwala kay Jesus. Alam niyo po mga kapatid, walang painless death sa krus, kundi isang napaka-painful na kamatayan. Kaya gaano kabigat ito? Kung tayo kaya ang nasa kalagayan ni Jesus sa mga oras na iyon, ano ang mararamdaman natin? Yung hindi pa nga lang tayo makainom ng ilang oras, ay parang hilang-hina na tayo. How much more yung naranasan ni Jesus doon sa krus? Isang Diyos na walang hanggan, na hindi kailanman nagkulang, ay umabot sa punto ng panaghoy na parang isang nauuhaw. Bagamat masakit at mahirap, binata ni Jesus ang lahat ng iyon dahil nakasalalay doon ang kaligtasan natin, ang katiyakan ng ating mga kaluluwa sa muling pagbabalik ni Jesus upang humatol sa mga nagkakasala. Iyon ay makikita natin sa unang Pedro chapter 2 verse 24 na nagsasabi, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Ano ang sabi? Sa kanyang pagkamatay doon sa krus, pinasa niya yung bigat ng ating mga kasalanan. At yun ay alang-alang para sa ating kaligtasan. Iyon ay uhaw ng isang kaluluwang pasa ng kasalanan ng mundo. Uhaw ng isang tagapagligtas na inialay ang lahat para sa atin. Sa krus, ipinapakita kung gaano kabigat ang tiniis niya para sa ating kaligtasan. At pinapaalala sa atin na ang kanyang pagmamahal ay hindi kailanman naging kalahati. Hindi man kailanman naging hati ang kanyang pag-ibig sa atin, kundi buo niya yung tiniis sa krus. Ibinigay niya ang lahat. Pati ang huling patak ng kanyang lakas. Alang-alang para sa ating ikaliligtas. Ipinapakita nito ang malalim na pagmamahal at sakripisyo ni Jesus para sa sangkatauhan na naglalayong punan ang espiritual na pagkauhaw ng bawat isa. Ngayon tingnan naman natin ang kahulugan ng sinabi ni Jesus. Kung kanina nakita natin yung bigat ng sinabi ni Jesus, ngayon makikita natin ang lalong higit na mabigat sa kahulugan ng kanyang sinabi. Ano ang kahulugan ng kanyang sinabi? At bakit niya iyon sinabi? Bago pa man maganap ang lahat, at danasin ni Jesus ang hirap na kanyang binata doon sa krus para sa ating kaligtasan. Ito po'y malinaw na nasa kasulatan na. At tiyak na magaganap. Lahat ng mga bagay ay nagaganap na nga ayon sa kasulatan. Natupad na ni Jesus ang dakilang propesiya ng lumang tipan patungkol sa kanyang pagkapako sa krus.
Kanyang binuhat ang ating mga kasalanan sa krus. At saktong gaya ng pagkahula na sinasabi sa Isaiah chapter 53 verses 5 to 6. Ano po ang sabi doon? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. At gayon din po ang nakasaad sa awit chapter 22, verse 16 to 17. Awit chapter 22, verses 16 to 17. Isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid, para ako nasa gitna ng mga asong ganid. Mga kamay at paa ko'y kanilang pinupunit. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto, tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. At sa verse 18, sinasabi doon na hinamak nila ang aking kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Ang lahat ng mga propesiyang ito at marami pang iba na nakasaad patungkol sa magaganap na kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay natupad. Lahat ay isinakatuparan ni Hesus doon sa krus. Kaya noong nagsalita si Jesus mula sa krus na nagsasabi kay Juan na alagaan ang kanyang ina, yung mensaheng ating napakinggan kanina, pagkatapos ito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, ay nagsabi pa ng isang bagay upang matupad ang kasulatan. Upang lubusang matupad ang mga propesiya ng lumang tipan, sinabi niya ang mga katagang, nauuhaw ako. Mapapansin nating tinupad nito ang dalawang nakakamanghang propesiya sa lumang tipan. Una, tinupad nito yung nakasaad sa mga awit chapter 22 verse 15 na nagsasabing ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. Pagkatapos niyang isambit sa krus pagkatapos na nabayubay si Jesus doon sa krus sa mahabang oras na walang mainom na tubig, ang kanyang dila ay dumidikit na sa kanyang ngalangala. Alam niyo po yung dehydrated ka, na halos tuyong-tuyo ang iyong ngalangala. At ng mga oras na iyon, ang dila ni Jesus ay dumidikit na sa kanyang ngalangala. Tuyong-tuyo na ang kanyang dila at bibig. At hindi halos makapagsalita. Ganun ang pakiramdam at naranasan ni Jesus. Ang kanyang kalakasan na natuyo na parang bibinga ay isang metapora ng matinding panghihina ng kanyang katawan. Dahil sa pagkakalantad sa matinding init o hirap. Biruin po ninyo, mula doon sa pinanggalingan niya, patungo doon sa krus, kung saan siya ipapako. Ang bibinga ay tuyong piraso ng palayok. Madaling mabasag, walang tibay at walang alumigmig. At ang katawang natutuyo naman ay walang kalakas-lakas. Sa krus, unti-unting nawawala ang lakas ng katawan ni Jesus habang siya'y pinapahirapan at nilalapastangan. Nang sabihin niya rin ang mga katagang, ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala ay pahiwatig ng matinding uhaw at pagkatuyot. Isang senyales ng kamatayan at pagkaubos ng lakas. Sa kultura ng Biblia, ang dila na dumidikit sa ngalangala ay sintomas na ng kamatayan. Iyon ay papunta na roon. Matinding paglalarawan ito ng nakaambang kamatayan. Halos mamatay na si Jesus sa mga oras na iyon. At ang pangalawang propesiya naman na natupad ay ibinigay sa mga awit chapter 69 verse 21. Sinabi doon na binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait at sa aking kauhaway
binigyan nila ako ng suka na maiinom. Upang matupad ang mga kasulatang ito, sinabi ni Jesus, ang nauuhaw ako. Ang mga salitang ito ang pinakamaiksing wika na kanyang sinambit sa krus. Sa Ingles, ito'y 2 salita, ngunit sa Griego, ito'y isa lamang salita. Tamang na isalin ng 2 salita sa Ingles na I thirst at yung nauuhaw ako. Kung ating iisipin, mga kapatid, pwede namang piliin ni Jesus yung kamatayang walang pain dahil siya'y Diyos. Ngunit tinanggihan yun ni Jesus. Bakit? Para maunawaan natin, ang sabi sa Marcos chapter 15, verse 23. Marcos chapter 15, verse 23. At siya'y kanilang binigyan ng alak na hinaluan ng mira, ngunit hindi niya tinanggap. Ang alak na may mira ay hindi ordinaryong inumin. Ito ay may halong pampamanhid. Isang narcotic na ginagamit noong panahon ng mga Romano upang bawasan ang sakit ng mga hinahatulang mamatay, lalo na sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ayon sa tradisyon, mga babaeng Hudyo ang naglalaan ito bilang isang gawaing may malasakit upang maibsan kahit papaano ang matinding paghihirap ng sino mang pinaparusahan. Ngunit tinanggihan ito ni Jesus ng mga oras na iyon. Bakit? Dahil pinili niyang maranasan ang kabuuang sakit. Hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual at emosyonal na antas. At yung kalalagayang espiritual ng buong sangkatauhan. Ayon sa pahayag ni William Lane, isang Australianong manunulat at aktivista sa paggawa, sinabi niyang pinili niyang tiisin nang may buong kamalayan ang pagdurusang inilaan sa kanya. Kusa niyang pinili iyon. Hindi lamang dahil siya napilitan, hindi lamang dahil siya nagdadahilan ng mga oras na iyon. Ang pagtanggi ni Jesus sa unang alak ay nagpapakita ng kanyang ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama ayon sa katuparan ng kasulatan. Hindi niya nais na bawasan kahit kaunti ang bigat ng sakripisyong kanyang tinanggap, alang-alang sa atin. Alam niyang kasama yun sa mga hirap na kanyang babatahin. Ang mga paghihirap ni Kristo ay para sa ating kaligtasan. Sa kanyang pagkauhaw, pinatunayan ni Jesus na siya ang katuparan ng mga propesiya na mababasa natin sa Lumang Tipan. Siya ang Mesyas na matagal nang ipinangako at ngayon sa krus, tinupad niya ang plano ng Diyos. Wala siyang sinayang na pagkakataon para tuparin iyon dahil yun ang pinakang buong layunin kung bakit siya naparito. Hindi sa paraang makapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pinakaabang kalagayan. At pangatlo, ang kapakinabangan ng sinabi. Una, nakita natin yung bigat ng sinabi ni Jesus. Pangalawa, kung ano yung kahulugan ni Jesus, bakit niya nasabing, nauuhaw ako? At ang pangatlo, ano ang kapakinabangan sa sinabi ni Jesus? Sa krus, tiniis ni Jesus ang matinding uhaw para tayo ay mabigyan niya ng buhay. Namatay siyang uhaw na uhaw upang maging kagamutan natin sa lahat ng pagkauhaw na espiritual. Tiniis niya ang pagkauhaw upang maging bukal ng hindi nauubos na tubig na nagbibigay buhay, na ipagkakaloob niya sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Ayon sa John chapter 4, verse 14,
John chapter 4, verse 14, sabi niya, "Ako ang nagbibigay ng tubig na buhay. Ang sino mang uminom nito ay hindi na muling mauuhaw." Ipinapakita ni Jesus na ang kanyang alok ay para sa lahat, hindi limitado sa mga relihiyoso o matuwid. Hindi lamang ito paanyaya sa isang specific na tao sa lipunan. Hindi hadlang ang ating nakaraan upang tanggapin ang iniaalok ng Diyos. Ginamit ni Jesus ang tubig bilang simbolo ng kanyang biyaya at buhay na walang hanggan. Kaya yung kwento ng babaeng Samaritana, doon sa balon ni Jacob, hindi yun maunawaan ng babaeng Samaritana. Ang babaeng Samaritana ay lumapit doon sa balon para sa pisikal na tubig. Ngunit si Jesus ay nag-aalok ng tubig na nagbibigay buhay, na tumutukoy sa buhay na walang hanggan at kagalakang espiritual. Ginamit ni Jesus ang tubig bilang simbolo ng kanyang biyaya at buhay na walang hanggan. Hindi ito literal na tubig, kundi espiritual na kaloob, kapatawaran ng ating mga kasalanan, kaligtasan, at bagong buhay kay Kristo. Iyon ang ipagkakaloob ni Jesus sa lahat ng mga taong nagnanais. Ibig sabihin, si Jesus lamang ang makapag-aalis sa tunay na uhaw ng ating kaluluwa. Amen? Kapag si Kristo ang naging sentro ng ating buhay, hindi na natin kakailanganin pa ang mga panandaliang bagay sa mundo para sa ating kasiyahan. Hindi na natin nahangarin pa ang lahat ng mga mararangyang buhay na meron natin inaalok ng mundo dahil kay Jesus ay sapat na. Si Jesus ay sapat na. Ang uhaw sa pag-ibig, pagtanggap, kapayapaan at layunin ay na kay Jesus lamang at sa Kanya lamang natin tunay na masusumpungan. Ang buhay na binibigay ni Jesus ay hindi lang para sa isang beses na karanasan. Ito ay magiging buhay na patuloy na umaagos sa puso ng lahat ng mananampalataya. Na bagamat wala pa tayo sa ganoong estado ng ating buhay espiritual, ang biyaya ng Diyos na patuloy na bumabago sa atin at umaabot sa atin, ang patuloy nating nararanasan at umaagos sa ating buhay para maranasan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi ka lamang pinupuno, ginagawa ka rin niyang bukal ng biyaya para sa iba. Hindi lamang tayo nakatanggap ng tubig na nagbibigay buhay, kundi nagiging daluyan din tayo ng pagpapala para sa iba upang sila rin makatanggap ng tubig na nagbibigay buhay na nagmumula lamang kay Jesus. Kapag puno tayo ng Espiritu ni Kristo, kusa tayong magiging ilaw at daluyan ng biyaya para sa ibang tao. Ang tubig na ibinibigay ni Jesus ay mayroong pangwalang hanggang epekto. Iyo'y tubig na hindi nauubos. Nauhaw si Jesus ng mga oras na iyon nang siya'y nakabayubay doon sa krus upang bigyan tayo ng tubig na nagbibigay buhay. Ang sabi sa John chapter 4, verse 13 to 14. John chapter 4, verse 13 to 14. Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan."
Ang pinanggagalingan nito hindi balon na pansamantala lamang, kundi ang Diyos mismo na magkakaloob nito sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Ang sino mang magsisi at manalig kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na hindi natatapos. Hindi na natatapos. Sa halip na walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagkawalay sa Diyos, at walang hanggang kaparusahan, matatamo ng tao ang walang hanggang buhay. Walang hanggang pakikipag-ugnay sa Diyos, at walang hanggang kasiyahan sa piling sa pamamagitan ni Hesukristo, na siyang tubig na nagbibigay buhay. Ito ang kapakinabangan sa lahat ng mga taong sasampalataya sa Kanya at mag-aalay ng buhay para din sa Kanya. Yung parusa na binayaran ni Jesus ay nagdulot ng eternal provision. Hindi lamang yung sa sandaling panahon ng ating buhay, kundi na isang pangwalang hanggang buhay. Isang walang hanggang pangako para sa lahat. Sa lahat ng sasampalataya kay Jesus. Isang kapakinabangang espiritual na bagamat hindi tayo karapat-dapat, pero dahil kay Jesus, siya ang nagbata ng lahat alang-alang para sa ating ganap na kaligtasan. Ikaw ba'y nauuhaw sa buhay na may layunin? Ikaw ba'y uhaw sa kapayapaan ng puso? Sa katiyakan ng buhay mo ngayon? Sa tunay na pagmamahal? Napakaraming uncertainties sa mundo. Lumapit ka kay Jesus, kapatid. Uminom sa Kanyang iniaalok. At mararanasan mo ang buhay na hindi nauubos. Isang buhay na ganap at pangwalang hanggan. Kanina'y sinabi ko, sa krus, ipinakita ni Jesus na hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa ating uhaw at pangangailangang espiritual. Si Jesus ang bumata ng lahat, alang-alang sa atin. Siya ang tubig ng buhay na maaaring magpawi ng ating mga uhaw. Siya lamang ang makapaglulunas sa ating mga kaluluwang napapahamak at magbibigay sa atin ng katiyakan sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Tulad ng sinasabi ni Jesus sa John chapter 7, verse 37. At ito'y encouragement para sa lahat. Ano ang sabi? Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. O sa ibang translation, sinabi kong may nauuhaw sa inyo. Lumapit siya sa akin at uminom. Ang pagkauhaw ni Kristo, mga kapatid, doon sa krus ay nagbigay daan upang tayo ay magkaroon ng kasagutan sa ating uhaw na siya lamang ang makapapawi at makatutugon. Huwag mong hayaang ang iyong uhaw ay manatiling hindi napapawi. Na nagpapakilala tayong Kristiyano sa mundong itong ngunit hindi nakikita ng mundo yung pananampalatayang meron tayo kay Jesus. Na hindi tayo nababago sa ating buhay at katatayuan sa buhay. Sa pamamagitan ni Jesus at sa pananahan ng Espiritu Santo, masusumpungan natin ang tunay na katiyakan ng kaligtasan. Hindi ba't ito ang pinakamahalagang mensahe na nais ni Kristo na iparating sa atin? Hindi natin kailangang maglakbay ng mag-isa sa ating mga espiritual na paghihirap at uhaw. Sapagkat mayroong isang Diyos na dumating upang tayo ay tulungan, iligtas at punan ang ating tunay at pinakamalalim nating pangangailangan. Nariyan si Jesus para gamutin yung pinakamalaking problema natin at yung pinakang kailangan natin.
Nagtiis si Jesus ng uhaw at binata ang lahat ng hirap at puot ng Diyos doon sa krus dahil sa kasalanan ng sangkatauhan upang ibigay sa atin ang tubig na nagbibigay buhay, ang buhay na walang hanggan, at ang pananahan ng kanyang Espiritu sa atin. Si Jesus ay nag-aanyaya sa atin upang lumapit tayo at uminom mula sa Kanya. At ang paanyaya niya ay para sa mga nauuhaw. Para sa lahat ng nauuhaw. Hindi tayo lalapit sa Diyos kung hindi tayo nauuhaw. At wala tayo sa kalalagayang espiritual natin ngayon kung hindi tayo nauuhaw kay Jesus. Kung ayos na para sa atin ang mabuhay na hiwalay sa Kanya, ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 6. At dito po ako magtatapos sa talatang ito. Matthew chapter 5, verse 6. Sabi sa NIV, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Mapalad ang nauuhaw at nagugutom sa katuwiran ng Diyos, sapagkat sila'y pupunuin ng katuwiran ng Diyos. Sa ESV ay ganito naman isinalin, "They shall be satisfied." Ang kailangan natin ay ang katuwiran ng Diyos. Tayong lahat ay makasalanan at hindi nakaabot sa pamantayan ng kabanalan ng Diyos. Ni kahit ang mabubuting gawa natin hindi nakapasa at hindi kailanman magiging pasa. Kaya tayong lahat ay napapahamak at nakatakda sa walang hanggang kamatayan. Pagkawalay sa Diyos, lahat ay napapahamak at papunta doon sa kaparusahan. Si Jesus ang tanging probisyon ng Diyos upang maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos at sa gayoy maligtas sa ating mga kasalanan. Kung mayroon kang matinding hangarin sa iyong puso na maging matuwid sa harapan ng Diyos, una natin kailangan gawin ang lumapit kay Jesus. Aminin natin ang ating pagkauhaw. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at manalig ka na siya lamang ang tanging daan upang maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Itakwil mo ang lahat mong pinangahawakan sa ngayon sa mundong ito para maging katanggap-tanggap ka sa Kanya. Ang isang mapalad o maligayang buhay ay bunga lamang ng pananahan ni Jesus sa iyong buhay. Hayaan mong punuin Kanya muna ng Kanyang katuwiran. At ang iba pang bagay ay sadyang susunod na habang sumusunod ka kay Jesus at lumalalim ka sa pananampalataya sa Kanya. Hayaan mo munang pagharian ka ni Jesus at ang ibang bagay ay susunod na sa iyo. Ang isang buhay na may layunin, direksyon, kaligayahan ay bunga lamang. Hindi ang pagkakamit ng mga ito ang dahilan kung bakit tayo lumalapit kay Jesus. Kundi nauuhaw tayo kay Jesus dahil gusto nating magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Kanya at ipagkakaloob niya yung buhay na walang hanggan sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Lumapit tayo kay Jesus dahil mayroon tayong isang tiyak na pangunahing pangangailangan. Iyon ay ang lunas sa ating mga kasalanan. Kaya ngayong hapon mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya at uminom sa Kanya at ipagkakaloob niya yung tubig na nagbibigay buhay. Purihin po ang Panginoon.